Matagumpay na naisagawa ng BIFAR ang resupply mission sa Escoda Shoal. Ito'y sa kabila ng mahigpit na pagbuntot at makailang ulit na radio challenge ng China. Nasa 14 na fishing boats ang nabigyan ng supply ng langis. Si Bien Manalo sa sentro ng balita, live. Naomi, mahigit 17 oras o halos isang araw ang itinagal ng aming paglalayag mula sa Hasa-Hasa Shoal papunta dito sa Kuta Island. Hindi naging madali ang aming pagbiyahe dahil sa malalakas na hampas ng alon at hangin, dala ng masamang panahon. At Naomi, hanggang sa ngayon, wala pa tayong nakikita na Chinese Maritime Militia vessels na naglilibot sa paligid ng Kuta Island. At ang tanging makikita pa lamang natin ngayon ay mga Chinese fishing boats na nangingisda sa paligid ng isla. Mula 500 hanggang 600 feet above sea level, matatanaw ang mahigit 30 Chinese Maritime Militia vessels at mga barko ng China Coast Guard na nakapaligid sa sandikay o sandbar sa bahagi ng Pag-asa Island. Walang humpay ang pagbuntot ng ilang Chinese Coast Guard lula ng rigid hull inflatable boats o RIBs sa isinagawang maritime patrol sa naturang sandbar sakay ng BRP Datu Bangkaw. Philippine official government vessel 3004. This is China Coast Guard vessel 5901. Your vessel has entered the sea area under the jurisdiction of People's Republic of China. China Coast Guard Diesel 5901. This is Bureau Fisheries and Aquatic Resources MMOV 3004. A Philippine government vessel conducting local maritime patrol and humanitarian within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You must stay clear our route over. Halos 10 beses din nakatanggap ng radio challenge ang BRP Datu Bangkaw mula sa China Coast Guard. Mula 300 feet above sea level, masisilayan naman ang malasyudad na artificial island na ginawa ng China para maging base militar sa bahagi ng Zamora o Subi Reef. Kapansin-pansin ang malakas na presensya ng China sa paligid ng Escoda Shoal. Naroon ang kanilang tinatawag na monster ship. Makailang beses na nakatanggap ng radio challenge mula sa China ang BIFAR. Kapansin-pansin din ang pag-iikot ng kanilang research vessel, pero giit ng PCG. But the mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. Magtatatlong buwan nang nakadaong sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, para ipaalala ang presensya at lakas ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sa kabila ng paghihigpit ng China, naging mapayapa at matagumpay ang isinagawang resupply mission sa Escoda Shoal. Aabot sa 6.5 tons ng fuel ang naipamahagi sa 14 na fishing boats. Still ensure na we can be able to monitor ang ating mga maisdang Pilipino kapag naglalayag sila sa West Philippine Sea. Naging mapayapa rin ang isinagawang maritime patrol at vicinity survey sa Hasa-Hasa Shoal o Half Moon Shoal. Naomi, ngayong araw ay magsasagawa ang BIFAR ng Maritime Patrol, Vicinity Survey at Resupply Mission para doon sa mga tropa nating sundalo na nakadistino dito sa Kuta Island. At mula rito sa Kuta Island sa West Philippine Sea, balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bien Manalo.